Magandang araw po sa inyong lahat. Konting kaalaman pong muli at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang atin pong tatalakayin sa sandaling ito ay makikita po sa Romans chapter 8 verse 28. Pinamagatan pong all things work together for good. Sabi po ng talata, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ito pong talata na to ay maaring masabi natin na madaling ipangaral pero mahirap isabuhay. Lalong-lalo na nakalaman dun sa talata, sabi, all things work together for good to them that love God. Kapag ikaw ay malalim sa Diyos, mahal mo ang Diyos, malalim ka na sa salita ng Diyos, naiintindihan mo ang mga prinsipyo ng Diyos. Pero kung hindi mo mahal ang Diyos at hindi ka malalim sa Diyos, hindi mo basta matanggap ito, lalo na pangit ang iyong kalalagayan o masaklap ang iyong mga dinaanan. Kaya madali pong basahin ang talata, pero mahirap ding isabuhay, pero ito yung sinasabi ng Diyos at ito yung kanyang pangako. So bakit po nasabi natin na all things work together for good ayon sa Romans 8:28? Number 1, kasi po God is in control of everything. Kaya very positive ang Romans 8:28, God is in control of everything. Wala pong mangyayari na hindi niya control. Dangan nga lamang pwedeng kahit ayaw ng Diyos ipipilit ng sarili nating kagustuhan na maaring ikapahamak natin. Pero ito po yung katotohanan ng pag-aaral patungkol sa Diyos. He is in control of everything. Kaya maganda ang Romans 8:28. Number 2, God causes all things to work for our own good. Ang maganda sa Diyos, yung mga pangit na bagay na maaring nakaraan natin, kasalanan pwedeng patawarin, pangit na karanasan pwedeng matuto tayo at pwedeng itwist ng Diyos yung mga bagay na yon. Yung bang God causes all things to work for our own good, laging may lesson. Pangatlo, we have confidence in His promises. Alam niyo ba, sabi ng Romans 8:28, yung unang phrase, and we know. And we know. Alam natin. Nakikilos ang Diyos at hindi siya magpapabaya. So, dapat nating maintindihan yun. And we know, very positive, nandun na po yung salitang confidence. We have confidence in His promises. For example, ito, yung lalo nating, yung patunay nitong Romans 8:28, kita nyo yung buhay ni Joseph. From pit to prison, become prime minister. Sa Genesis chapter 50, verse 20, nakalagay doon, ye thought evil against me, God meant it unto good. So yung pangit na dinaanan ni Joseph ay naging maganda ang ending na itwist ng Diyos mula sa pangit patungo sa maganda. And then, ang sabi rin na Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He hath made everything beautiful in His time. So sa Diyos, may timetable siya. Kung pangit ang dinadaanan mo ngayon, kung marami kang bagyo ng buhay, huwag ka mag-alala. Hindi ka habang buhay diyan. So He hath made everything beautiful in His time. And then Jeremiah 29:11, lagi pong maganda ang plano ng Diyos. Hindi po sadista ang Diyos. Hindi natutuwa ang Diyos na ikaw ay naghihirap. All things work together for good. Ngayon, kung nakikinig ka sa akin ngayon, hindi maganda kalagayan mo, ay magpatuloy ka lang sa Panginoon. Sumunod ka lang sa Panginoon, magtiwala ka lang sa Panginoon, magpasakop ka lang sa Panginoon, magpakababa ka lang, maghintay ka ng kanyang gagawin. Kasi minsan ang tao ay instead na sumunod sa Diyos, gusto niya siya magpapasunod sa Diyos. May mga taong nagmamadali, may mga taong walang pasensyoso, may mga taong hindi marunong maghintay. One thing is sure,
Ang Diyos ay nandiyan. He is in control. Makapangyarihan siya. Alam niya kalalagayan mo. Trust Him completely. Antayin mong mangyari sa buhay mo yung katagang all things work together for good. At hindi magbabago yung talata at hindi sinungaling ang Panginoon. So yun lang po mga kapatid. Maintindihan natin yung Diyos na yan ay Diyos ng pag-ibig, Diyos na mapagbiyaya, Diyos na punong-puno ng awa, Diyos na kumakalinga, at hindi habang buhay lagi kang wala, hindi habang buhay nasa ilalim ka. But for the meantime, kung nandiyan tayo sa kalagayan na yan, magpatuloy tayo sa Panginoon. Tuloy lang, magpakababa tayo. Pwedeng sinasabi natin, Panginoon, alam mo ang aking dinadaanan, tulungan mo akong mapagtagumpayan ito. Tulungan mo akong mapagpala, Panginoon. All things work together for good. Kung meron ka naman dinaanan ng mga pangit na bagay, tignan mo lang lagi ang lesson at tayo'y natututo sa araw-araw. So hanggang dyan lang po ako muli. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.